Nakakatakot naman dyan sa Egypt. Paano ba malalaman kung ang Egyptian mong boyfriend ay seryoso? 6 years na kami ng jowa kong Egyptian pero hindi pa rin niya ako pinapakilala sa kanyang magulang. Yung Egyptian kong boyfriend laging walang paramdam sa akin. Yung jowa kong Egyptian after 4 years, umuwi ng bansa nila para magpakasal sa pinsan na inarrange ng kanyang magulang. Curious lang ako sa bad scent nila. Bakit kailangan kong gumastos kung magpapakasal na nga ako sa Egyptian? Welcome back to our Egyptian Husband and Filipino Wife episode, Volume 3. See ya! Paano ba malalaman kung ang Egyptian mong boyfriend ay seryoso? Okay guys, kayong may mga Egyptian na jowa dyan, paano nga ba ninyo malalaman kapag seryoso sa inyo ang Egyptian ninyong jowa? So, para sa akin, I understand na on the first year of your relationship is still knowing each other pa lamang kayo. Pero after 1 year or before reaching 2 years, dapat na ipakilala ka niya sa kanyang magulang, sa family, para ma-arrange na ang inyong engagement. Napaka-importante sa Egyptian ng engagement, guys. So if may jowa kang Egyptian at in the 2 years of your relationship ay hindi ka pa rin niya pinapakilala sa kanyang family and hindi pa rin siya nagpo-propose, it's either na may asawa siya sa Egypt or hindi siya seryoso sa iyo. Kaya be careful, kailangan po ninyong tingnan ang mga bagay na yan. At kung hanggang ngayon ay none of the above pa rin ang jowa mo, girl, stop wasting your time. 6 years na kami ng jowa kong Egyptian pero hindi pa rin niya ako pinapakilala sa kanyang magulang. Tinatago. Hello? Bakit ka naman pumapayag na itago ka sa family? 6 years. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. It's either talaga na may asawa yan sa bansa nila, dito sa Egypt, or hindi sila seryoso. Gusto lang nilang maglaro. Marami dyan sa Middle East, marami ang mga ganyang Egyptian. Pero not all the Egyptian are the same nga naman, di ba? Kung ano man ang dahilan niya, bakit hindi kaya pinapakilala sa kanyang family, I think it's not acceptable for 6 years. Span of years, yeah, it's too long for you to wait. Gaya na sinabi ko, stop wasting your time, girl. A lot of men is all around the world. Yung Egyptian kong boyfriend, laging walang paramdam sa akin. Seryoso ka ba dyan? Bakit hindi magpaparamdam sa'yo ang jowa mo? Baka naman nasa ibang pamilya. Again, doon na naman tayo, balik tayo doon sa sinasabi ko na baka nga may pamilya, di ba? Pero girl, kailangan mo rin gamitin to. Di ba? Hindi lang puro puso. Ang mga yan kasi ay mabulaklak magsalita. At ang totoo naman talaga, ay mapagmahal din talaga sila. Pero may mga loko-loko din. May mga red flag talaga na kailangan yung iwasan na. Kaya kapag ganyan, no. Stop. Yung jowa kong Egyptian after 4 years, umuwi ng bansa nila para magpakasal sa pinsan na inarrange ng kanyang magulang. That's always happen actually. Yan ang laging istorya ng mga Pilipina dito sa Middle East. Napakadami, napakadami. Kaya, para sa akin ha, kailangan kilalanin nyo talaga yung lalaki. Hindi mo maiwasan yan, lalo na kapag yung mga nasa labas ng Egypt. Nakikita kasi nila na open na yung kanilang mga mata sa ganyang kalakaran sa Middle East. Kaya maghanap kayo ng lalaking nararapat sa inyo. Yung nirerespeto kayo at minamahal kayo ng tama. May mga case din naman guys na hindi pumapayag yung magulang sa pagpapakasal ng kanilang mga anak, lalo na kapag ibang lahi. Kaya usually dito sa Egypt, nag-arrange marriage sila dahil kilala nila yung babae. Pero kapag ibang lahi, malaking adjustment. Minsan talagang ayaw nilang mag-adjust, lalo na sa language. Dahil hindi nga naman tayo marunong mag-Arabic at ibang lingwahe ang ating ginagamit. Medyo magkakaroon tayo ng maraming misunderstanding sa pamilya at sa ating mapapangasawa. Yan ay nasa isip lamang ng mga magulang, usually dito sa Egypt.
Pero depende pa rin talaga yan, nasa anak nila yan kung paano ipapaliwanag nung anak, nung jowa ninyo sa kanyang magulang ang mga bagay-bagay. At kung hanggang saan kanya kayang ipaglaban. Kung mahal ka niya, ako'y naniniwala kapag mahal ka ng lalaki, ipaglaban ka niya hanggang sa kamatayan. Curious lang ako sa bad scent nila. Hindi naman lahat ng Egyptian ay mababaho, guys. Marami din namang mga Egyptian na mababango. Actually, hindi kasi yan kasama sa kanilang pag-aaral at wala silang mga proper hygiene sa school. Hindi nila pinag-aaralan yan. Wala silang knowledge galing sa kanyang mga magulang or sa family, sa school. Yung mga napupunta lang ng ibang bansa, talagang karamihan sa kanila ay natututo na lamang sa mga kabayan. Pero pag nandito sila sa Egypt, siguro yung mga taga-Cairo, medyo okay sila. Pero ayun nga, mga nasa province, lalo na kapag mga nagtatrabaho, hindi kasi nila kasalanan yun, bebe. Wala silang subject sa school ng proper hygiene. Kaya masanay ka na lamang. Kung ang jowa mo ay mabaho, turuan mo na lamang. Kung mahal mo, ay tatanggapin mo, di ba? Bakit kailangan kong gumastos kung magpapakasal na nga ako sa Egyptian? Dito po kasi sa Egypt, kung magpapakasal ka sa isang Egyptian, ay kailangan mo bumili ng mga gamit sa bahay. Sa kusina, yung mga kaldero, mga plato, at higaan ninyo, sofa. Ayan po ay kailangan bilhin ng babae dito sa Egypt. At ang lalaki naman ay bibili ng bahay. So, tulungan kayo sa pagbili ng mga gamit. Huwag nang iasa sa inyong asawa ang lahat-lahat, guys. Hindi naman po yan mga Amerikano. So, may culture po sila na sinusunod. Nakakatakot naman dyan sa Egypt. Guys, huwag kayong matakot na bumisita dito sa Egypt dahil napaka-safe country po ng bansang ito. Ako ay magwa 1 year nang nakatira dito sa Egypt at kahit saan ka pumunta, walang mambabastos sa'yo. Masyado silang conservative, guys. So, wala kang makikitang mga lalaking nag-wiwit-wiw sa'yo habang naglalakad ka. At isang tawag mo lamang sa pulis ay siguradong makukulong sila. Dito, guys, napaka-higpit ng kanilang mga kapulisan. Kaya, huwag kayong matakot. At for your information lamang, guys, tayong mga ibang lahi dito sa Egypt ay mayroong VIP treatment. Kahit saang parte ng Egypt tayo pumunta, mafe-feel ninyo ang hospitality ng mga tao. Napakababait ng mga Egyptian. At kung hindi ka pa nakapunta sa Egypt, I think this is the sign that you need to travel and visit Egypt. Habibi, come to Egypt! Okay guys, that's it for today's video. Kung bago ka dito sa aking channel, please click subscribe. And if you like this video, please don't forget to click like and share. And click the bell button, everyone, for more notification. I'll see you on my next video. Thank you for watching. Bye!